Samantala, atin namang balikan ang sitwasyon nila Benny at ang kanilang nakaambang sagupaan sa grupo ng isang drug lord na may maraming tauhan na kasalukuyang abala sa pagluluto ng lechon. Nagsalita si Portia. "Boss Benny, ito na ang tamang oras para sumalakay." "Ha? Paano mo nasabi?" "Kasi naamoy ko, luto na ang lechon nila." Napatawa naman si Lance. "Mukhang nahawaan ka na ng cravings ni Boss Benny ah." "Oo, kasi amoy na amoy hanggang dito. Ang amoy ng lechon eh." Wika pa ni Portia na naroon sa itaas ng puno nakapwesto habang nakatutok ang sniper's rifle sa direksyon kung nasaan ang mga kalaban. Maging si Sahara ay naroon rin sa isa pang puno na nakaabang. Hindi kasi malayong makarating sa bahagi nila ang mga pusakal na kriminal na tauhan ng isang drug lord, lalo at hindi naman sila kalayuan roon. Tinignan ni Benny ang orasan, mag-aalas 5 na. Papadilim na rin ang paligid at mukhang nagbabadya pang bumagsak ang malakas na ulan dahil sa malamig na simoy ng hangin. "Okay, sige. Bumaba na kayo sa Hara at Portia. Humanap na kayo ng advantage point. Tayo naman, Lance, Lafarge at Narita ay sa harapan tayo aatake mismo. Bibiglain natin sila. Lance, gamitin mo na ang grenade launcher natin para mabawasan ang dala nating mabigat. Total, malapit na rin naman tayo sa Vinictican City. Isa pa, marami naman ang mga kalaban rito. Sulit na rin ang paggamit niyan. Lafarge at Narita, magpaulan na rin kayo sa lahat gamit ang granada. Marami rin naman tayo niyan, di ba? Yung mga nakuha natin sa kampo ng kalaban na ating nadaanan." "Oo, boss," sagot ng dalawa. "I-on nyo na rin lahat ang comms nyo para alam natin ang nangyayari sa bawat isa." Dahan-dahan na nga silang naglakad papunta sa unahan at nasa itaas na bahagi na. "Sahara, update." "In position na, boss." "Portia." "In position na rin, boss." "On my mark, fire!" Wika pa ni Benny. Buong puwersa naman na nagsibato ng granada sina Lafarge at Narita. Si Benny naman ay nagsimula ng lumapit pababa habang tuloy-tuloy ang pagbaril sa mga pusakal na lumalabas sa kanilang mga tent. Hindi pa nga nakaporma ang karamihan dahil sa pagkagulat. Kaya tanging ang sumayaw sa tama ng bala na lang ang kanilang nagagawa hanggang sa malagutan ng hininga. Iyon namang mga nakapwesto at nakahawak ng baril ay isa-isa ring tumitimbuwang dahil sa pag-asinta ng dalawang dalagang snipers na nasa itaas. Hanggang sa mapansin nila nang biglang may 6 na individual ang lumabas mula sa isang tent sa pinakahulihan. Oo, at hindi pare-pareho ang suot nila, pero naka-body armor at may matataas na kalibre rin ng baril. Binaril iyon nila Sahara at Portia sa ulo pero hindi tinablan dahil nakasuot ng high-grade protective helmet. Sumenyas ang pinakapinuno sa mga kasama at itinuro ang magkabilang direksyon na kinalalagyan ng mga snipers na sina Portia at Sahara. Agad naglabas ng malaking baril mula sa isang malaking bag ang dalawang kasama noong kalaban. Meron din silang baong RPG. Pagkakita noon ni Benny ay agad siyang sumigaw. "Sahara at Portia, umalis na kayo dyan! Bistado na nila ang location nyo! May paparating na RPG dyan!" Halos katatapos ng iyon masabi ni Benny ay sumirit na sa ere ang RPG ng kalaban patungo sa kinaroroonan ni Sahara at Portia. Hindi naman magkanda o gaga sa pagtakbo ang dalawa. Iyong 4 naman na natirang kalaban na naka-body armor ay diretso lang na naglalakad
ni hindi umiilag. Kapag alam nilang matatamaan sila sa muka, ay inihaharang lang ang braso nila na meron ding metal plate. Makikita rin ang pagngisi ng mga iyon na mukhang hindi talaga takot sa bala. Palibhasa, hindi naman tumatalab sa kanilang suot na body armor at helmet. Maging sina Benny, Lafarge, Lance at Narita ay nakipagbanatan na rin sa harap-harapang barilan. Naka-bulletproof din naman sila, kaya hindi basta-bastang tumatalab ang bala. Pero iyon nga lang, ramdam nila ang sakit noon na parang hinampas ng maso sa katawan, kaya kailangan pa rin nilang umilag at yumuko. Hindi kagaya ng mga kalaban na body armor talaga ang suot na nagagawang maabsorb ang vibration ng bala. Hanggang sa makita ni Benny na sila naman ang hinagisan ng mga granada, agad silang umatras at sabay-sabay nag-dive sa gilid ng puno. Tila pare-pareho silang nabingi sa lakas ng pagsabog na naroon lang din naman sa hindi kalayuan. Kahit pa sabihing nakapag-cover naman sila sa puno, malakas pa rin ang tunog ng pagsabog na iyon. Bago pa makatayo si Benny ay nakita niyang naroon na sa harapan niya ang namumuno sa grupong iyon. Tinutukan niya iyon ng 45 caliber na baril, pero mabilis sinipa ang kanyang kamay kaya tumalsik ang baril niya. Dinampot noon si Benny sa kwelyo, binuhat at ibinalibag. Hindi makapaniwala si Benny sa lakas ng lalaking iyon. Hindi niya rin makita ang mukha dahil nakamaskara iyon ng bakal. Mabilis gumulong si Benny matapos niyang bumagsak sa lupa. Tumayo siya at nag-fighting stance. Nakita niyang nag-fighting stance rin ang kalaban. Noong lingunin niya ang mga kasama, pare-parehong may kinakalaban na mga naka-body armor. Samantala si Narita at ang isang nakamaskarang babae ay jungle knife ang hawak nila. At tila nagpapatintero ang dalawa sa unahan. Sina Lafarge at Lance naman ay nilalapitan na rin ng dalawa ring kalaban na panay ang baril gamit ang maiiksing baril. Sumugod na si Benny sa malaking lalaki na kaharap niya. Kaliwa kanan na suntok ang ibinigay niya rito. Pero isang tadyak ang iginanti noon sa kanya na nagpatalsik sa kanya paatras. Agad siyang tumayo. Nakita niya na ang dalawa pa sa kasama noong kalaban na may hawak na machine gun at pinapaulanan na sina Sahara at Portia sa bandang itaas. Agad na ring lumapit ang kinakalaban ni Benny at tinadyakan siyang muli, pero nag-sidestep si Benny at nag-jump kick papasampal sa mukha ng lalaking iyon. Pumaling ang mukha noon pero hindi natinag ang katawan. Noong muling makaporma ay sunod-sunod na suntok ang ginawa noon kay Benny. Panay naman ang salag ni Benny gamit ang kanyang magkabilang braso at sa lakas ng mga suntok ay napapaatras siya. Hindi pwede ang ganito. Mauubos ang lakas ko sa kakaatake rito. Pero hindi naman siya tinatablan. Anong klaseng halimaw ba ang nasa loob ng armor na ito? Bulong pa ni Benny sa kanyang isipan. Isang malakas na suntok ang iginawad niya sa sikmura noon pero hindi pa rin natinag dahil may armor din ang bahaging iyon. Gumanti naman iyon ng isang malakas na suntok sa mukha ni Benny at sa sobrang lakas ay napaluhod si Benny at nahilo. Hinawakan na siya noon sa buhok at iniangat. Binunot ni Benny ang kanyang jungle knife na mula sa likuran at buong puwersang isinaksak sa gilid ng hita noon. Napaangil sa sakit ang lalaki. Pero muli lang din iyong binunot ni Benny at isinaksak uli sa kabilang bahagi. Kaya tuluyan na siyang nabitawan. Sinipa siya noon at tinamaan sa mukha. Kaya tumalsik at natumba si Benny. Nanatili siyang nakahiga dahil sa pagkahilo. Tumama sa gilid ng panga niya ang sipa na iyon, kaya saglit siyang nawalan ng ulirat.
Nagkamalay na lang uli siya noong maramdaman ang kamay noon na sumasakal na sa kanyang leeg habang binubuhat siya papatayo. Hindi inakala ni Benny na magagawa siyang iangat noon sa lupa. Kumakawag-kawag na si Benny at nahihirapan na sa paghinga. Hanggang sa mapansin niya ang 2 granada na nasa bulsa noon sa may bewang. Agad niya iyong hinablot kaya naalis ang pin. Sa kanya ipinasok sa loob mismo ng body armor sa bahagi ng leeg. May espasyo kasi roon na sakto ipasok ang granada. Pagkahulog ng granada sa loob ng katawan ng namumuno sa mga kalaban, ay buong pwersang pumalag si Benny at ipinadyak ang 2 paa sa katawan noon, kaya siya nabitawan at natumba. Bago pa iyon makatayo ay sumabog na ang 2 granada sa loob, kaya hindi na iyon natuloy sa pagtayo at binawian na ng buhay. Agad pinagdadampot ni Benny ang mga baril at hinanap ang mga kasama. Nakita niya si Narita na panay ang eskrima laban sa katunggali na pusakal na babae. Kinuha ni Benny ang kanyang baril at inadjust ang scope para sana barilin ang kalaban ni Narita. Pero masyadong magalaw ang dalawa, kaya hindi siya makakuha ng clear shot, kaya hindi niya na itinuloy. Nakita niyang nasa lupa na sila Fudge na kinukumbabawan ng isang lalaki habang sinasakal ang leeg. Dahan-dahang lumapit si Benny, sa kanya sinakyan iyon sa likuran at sinaksak ng jungle knife sa gilid ng leeg. Napasinghap naman ang hangin sila Fudge dahil kanina pa siya nahihirapang huminga. Ibinuhos niya na ang kanyang lahat ng lakas, pero tila hindi yata tao ang kaharap nila. "LaFudge, bangon na dyan! Umakyat ka roon! Tulungan mo sila Sahara at Portia! Mahihirapan silang makaporma! Machine gun ang dala noong sumusugod sa kanila!" "Oo, boss," sagot nila Fudge at dahan-dahan ang tumayo, saka pumunta sa direksyon paitaas. Sunod na nilapitan ni Benny ay si Lance. Tumatakbo ito papalayo. Napatay niya na ang kalaban niya na naka-body armor. Kaso ang problema ay napakarami pang armado na nakikipagpalitan ng puto. Kumuha si Benny ng 4 na granada mula sa mga patay na bandido na nadaanan niya. At noong malapit na siya kay Lance, ay sinipulan niya ito at sinenyasan na abangan iyong mga nakatago sa puno. Sa kanya inihagis ang mga granada. Nagsilabasan sa pinagkuberan ang karamihang naroon, kaya iyon naman ang inisa-isa ni Lance na pagbabarilin. Makalipas ang kalahating oras na bakbakan ay tahimik na ang paligid. Papalapit na rin sina Narita, Sahara, Portia at LaFudge. Nagsalita si Benny. "Kayo LaFudge at Portia, check nyo ang kampo nila kung meron tayo makakain. Baka nariyan pa ang lechon. Narita at Lance, magdala kayo ng bag. Ilagay nyo ang mga bala at granada na pwede nating madala. Kapag infected na talaga ang makaharap natin, ay mangangailangan tayo ng mas maraming firepower. Ikaw naman Sahara, dalhin mo ang sniper's rifle mo. Doon ka sa may bandang itaas mag-abang. Baka may nagtatago pa na nasa paligid. Ako naman ang mag-check ng mga buhay pa at nagpapatay-patayan lang. Mangunguha na rin ako ng granada." "Copy that, boss." Matapos makakuha ng mga kailangan, ay pinagtipon-tipon na nila sa maraming tumpok ang mga patay na kalaban. Maging iyong mga naka-body armor ay naroon din. Sabi ni Benny, "Lance, tanggalan mo nga ng helmet ang mga iyan. Gusto ko lang makita ang mukha. Parang hindi mga tao eh, sobrang tibay." Inalis na nga ni Lance ang maskara noong isa. Doon niya nakita na kalbo ang lalaking naroon. Walang kahit anong buhok, walang kilay at tila naka-flat ang bahaging ilong. Pero may butas na maaaring daanan ng hangin para makahinga. "Lintik, ano ang mga ito?" tanong pa ni Lance. Lumapit pa siya sa isang naka-helmet at hinubaran din iyon ng helmet.
Ganun din ang itsura. Halos magkakamukha ang mga iyon, maliban doon sa babae na may mahabang buhok pero wala ring kilay at flat ang bahagi ng ilong. Partiyan ng mga experiment ng Black Triangle, kaya ganyan ang itsura nila. Napakatibay nila sa laban. Idagdag pa ng mga naka-body armor sila at may metal plate. Kung basta-bastang sundalo lang ang makakaharap nila, ay siguradong walang kalaban-laban. Kung tayo nga na sanay sa bugbugan ay nahirapan pa. Habang nag-uusap-usap sila, ay nagsalita mula sa loob ng tent si Portia. "Boss, tara na, kakain na tayo." Sabi naman ni Benny. "Sahara, bumaba ka na rito nang magkasabay-sabay na tayong kumain. Portia, mag-set up ka ng 4 na kamera sa paligid ng tent para kita natin sa tablet ang paligid habang kumakain tayo. Baka masalisihan tayo eh." "Yes, boss." Lumabas ng tent si Portia at naglagay ng 4 na kamera na nakatutok sa labas. Pagkapasok noon ay nag-on siya ng tablet. At dahil sa naka-night vision mode iyon, kaya malinaw nila nakikita sa monitor ang paligid. Sabi naman ni Lance, "Nako, jackpot pala tayo. Mukhang hindi pa sila nagsisimulong kumain eh. Kaunti pa lang ang bawas ng lechon. Tsaka in fairness marami silang dalang spices sa pagluluto. Tara, banatan na natin to." Kanya-kanyang dampot na sila ng Tupperware sa loob ng tent. Hiniwa naman ni Narita ang 2 malalaking hita ng lechon. Sabi naman ni Lafarge, "Anong gagawin mo dyan?" "Papausukan ko doon sa pinaglutuan nila ng lechon para madry. Dadalhin natin ito para may makain pa tayo bukas. Hindi naman natin pwedeng bitbitin ang lahat ng lechon na matitira. Balatan lang natin at kunin ang laman na magkakasya sa Tupperware na meron tayo. Tapos ito naman ay ibabalot na lang natin sa tuyong dahon ng saging. Aabot pa ito ng 3 araw kung mapapatuyo natin ito ng husto, parang bacon style." Okay. Magandang ideya yan," sagot ni Lafarge. Tahimik na nga silang nagsikain habang binabanatan ang bagong luto na lechon na niluto ng mga kalaban. Meron ding isang malaking kaldero ng kanin na bagong luto lang din. Matapos nilang makakain, ay agad na rin sila nag-impake ng mga gamit. Iniwanan na nila ang natirang lechon at ang ibang mga kagamitan. Sabi naman ni Benny, "Lance, tulungan mo muna ako. Buhusan natin ng gasolina ang mga bangkay na tinipo natin. May gasolina naman sila sa likuran ng tent. Tapos aalis na tayo agad." "Okay, boss." Agad nilang kinuha ang gasolina at ibinuho sa mga bangkay sa kainiwan. "Saan na tayo nito next, boss?" Maaga pa naman at busog naman tayo para matulog kaagad. Kaya maglalakbay pa tayo. Sahara, nasaan na ba tayo banda?" Agad namang nag-unang tablet si Sahara at tinignan sa satellite imaging kung nasaan na sila. "Nasa kalagitnaan na tayo, boss, ng San Ildefonso. 3 to 4 hours na lakad na lang ay mararating na natin ang boundary ng Vinictican City." Ganun ba? Edi sige, maglalakbay tayo hanggang sa makarating tayo sa boundary. Doon na tayo maghahanap ng mapagpapahingahan. Para bukas, kapag may liwanag na, ay saka tayo gagamit ng satellite imaging para makita ang paligid ng Vinictican City. Sa ngayon, stealth mode lang muna ang usad natin. Di baling mabagal, basta walang makakapansin." "Copy that, boss." Sagot naman ng lahat at ipinagpatuloy na ang paglalakad nang hindi gumagamit ng flashlight. Tanging ang mga scope na may night vision ang paminsan-minsan nilang ginagamit para maobserbahan ang paligid habang nagpapatuloy sa paglalakbay. Makalipas ang 4 na oras at maghahating gabi na iyon, doon na sila nakarinig ng angil na animoy angil lang dragon na maririnig sa mga pelikula. "Naku, ano yun? Dragon?" Tanong pa ni Sahara. Sabi naman ni Benny, "Hindi, malamang yan yung mutated biohazard asset nila. Ang sabi kasi,
ay 3 level ang nagagawang mutation ng mutagen virus. Una, yung mga pangkaraniwang infected na parang zombies. Tapos, yung magkakaroon ng pakpak. At ang panghuli ay yung nagiging parang halimaw na ang itsura at lumalaki talaga ng husto. So, iyang mga lumilipad na umaangil ng malakas ay ang second version yan ng mutation. Kaya maghanap na tayo ng mapagtataguan. Delikado tayo kapag nakita tayo ng mga iyan. Sa umaga tayo magpapatuloy. Hindi lalabas ng umaga ang mga iyan dahil takot yata sila sa araw. Sige na, maghanap na ng magandang pwesto. Wika pa ni Benny, kaya agad nang lumayo sa kanya ang mga kasama at naghanap ng magandang pwesto na mapagpapahingahan. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsibalik ang mga kasama ni Benny. Sabi ni Lance, "Doon boss, meron ako nakita, pero medyo malayo eh. Masyado kasing mababaw ang bahagi na kinaroroonan natin. Hindi malayong madaanan ng mga infected, lalo na at may mga aso silang infected rin. Doon na lang tayo sa may bandang itaas sa kanan, mas ligtas doon." Sabi naman ni Lafarge, "Tama si Lance boss. Wala kaming nakita sa ibabang bahagi, masyadong expose." "Ah, ganun ba? Hindi sige pala, maglakad pa tayo ng malayo. Para masigurong ligtas ang pagpapahinga natin. Ayoko ng sorpresa habang nagpapahinga tayo." Muli na nila ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa marating nila ang papaakyat na bahagi ng bundok. May makipot na daan na napapaligiran ng mga bato. Pinasok nila iyon at doon nakakita ng kuweba sa likuran. "Portia at Sahara, check the perimeter. Ang iba naman ay pasukin na ang kuweba para masiguradong walang laman sa loob." Ilang saglit pa ay ayos na ang lahat. Namutol na rin ang mga kalalakihan ng malalagong sanga ng puno at iniharang sa bukana ng kuweba para hindi maging kapansin-pansin ang loob kahit pa mag-on sila ng dala nilang solar lamp. Samantala, sa bahagi naman ni Lino, matapos ang pakikipagbakbakan sa mga gabunan na pinamumunuan ni Jacob, ay naglakbay pa sila ng 3 oras bago muling nagpahinga. Sabi ni Lino, "Mikaela, malayo pa ba tayo sa Vinictican City? Ilang araw na tayo naglalakad eh. Hindi ko akalaing tatagal tayo ng ganito bago makarating roon." "Actually, Lino, malapit na tayo. Base sa satellite mapping na ginagamit ko, ay nasa dulo na tayo ng San Ildefonso. Ilang oras na lakad na lang ay nasa boundary na tayo. Baka nga pagkarating sa boundary ay matanaw na natin ang pader ng Vinictican City." Sumabat naman si Tingting, "Uy, Kuya Lino, huwag mo sabihing tutuloy pa tayo sa paglalakad. Pagod na kami at nagugutom na rin." Napatingin naman si Lino kay Rosalia. Makikita na rin ang pagod sa mukha nito. "Okay, sige. Tinanong ko lang naman kung gaano pa tayo kalayo. Pero oo, magpapahinga na tayo. Magmamadaling araw na rin naman. Sige na, magtulong-tulong na tayo sa paghahanap ng masisilungan." Sabi naman ni Rafael, "Hindi na kailangan. May nakita na ako, Lino. Doon tayo." "Ha? Bangin yan na. Paano tayo makakatulog sa gilid ng bangin?" "Sa ibaba niyan ay may mga butas na parang kuweba. Maglulubid lang tayo para makababa sa mga butas na iyon. Pero kapag nakapasok na tayo sa butas, ay ligtas na tayo roon. Kahit pa ang mga infected ay hindi magtatangka na maglakad-lakad sa gilid na yan dahil siguradong mahuhulog lang sila at diretso sila pa ibaba." "Ah, ganun ba? Sigurado ka ha? Ligtas din tayo doon? Sige pala, doon na tayo. Napapagod na rin ako eh. Kaya kung maaari ay makatulog tayo ng mahimbing nang walang inaalalang panganib." "Oo, Lino, pwede tayo matulog roon ng sabay-sabay kahit walang magbabantay." "Eh di sige, doon na nga tayo." Wika ni Lino at sinundan na si Rafael. Nahirapan man sila na makarating sa loob ng sinasabi ni Rafael na butas sa gilid ng bangin, ay sulit naman ang effort nila dahil ligtas nga roon at pwedeng makapagluto o magsindi ng ilaw sa loob.
dahil hindi iyon nakapaharap sa direksyon ng Vinictican City. Agad nagsaing sina Mancio at Tingting. Bay Mancio, anong iuulam natin? Tanong ni Tingting. Sus, problema ba ang ulam? Marami ako nakitang dilata doon sa mga kampo ng kalaban na pinasukan natin. Malalaki pa ang dala nilang dilata. Corn beef at giniling na pork ay yung mga naroon. May mga rekado pa sila, gaya nito, onion and garlic powder. Tapos may naipon rin akong mushroom mula sa daan. Kaya ihahalo natin ang mushroom na ito sa pinaghalong corn beef at giniling na baboy. Tapos lalagyan natin ng kaunting chili flakes, garlic powder at onion powder. Panalo ito sa sarap, bay. Kaya damihan natin ang pagluto ng kanin. May nakuha naman tayong bigas doon sa kampo eh. Siguradong busog na busog tayo ngayong gabi. Hindi rin natin alam na baka ito na ang huling pagkakataon natin na kumain ng masarap. Dahil bukas ay mararating na natin ang Vinictican City. Naroon na ang totoong panganib na hinahanap natin. Oo nga, Bay Mancio, tama ka talaga dyan. Kahit marami na kaming pinagdaan ng laban ni Kuya Lino, hindi pa rin mawala-wala sa akin ang takot. Kahit pa nga, naranasan na rin namin ang makaharap ang mga halimaw ng kabilang mundo. Sabi naman ni Mancio, zombies naman kasi itong mga narito. Parang hindi na mamatay kung hindi tatamaan sa ulo. At mabuti sana kung pangkaraniwang zombies lang ang lahat. Yun bang makikita sa pelikula ng mga mababagal maglakad at tatanga-tanga? Kaso dito, iba ito eh. Mabibilis sila. Tapos may ibang uri pa. At meron pang aso. Kaya nakakatakot rin talaga makalaban ang mga ito. Lalo na kung sabay-sabay. Pagdating naman dyan, Bay Mancio, sigurado ako makakaisip ng paraan si Kuya Lino para hindi tayo matabunan sa dami ng mga kalaban. Magaling siya sa ganyan. Yun bang maghati-hati ng kalaban para hindi sabay-sabay na makarating. Kaya relax lang tayo. Magtatagumpay rin tayo sa misyon nating ito. Oo, Bay Tingting, may tiwala naman ako sa lahat ng kasama natin rito. Kaso, ang magiging problema natin palagi ay ang mga bagay na hindi natin alam tungkol sa mga kalaban na narito. Sa bagay, may punto ka dyan, Bay Mancio. Pero ipagdasal na lang natin na maging ligtas tayo sa ating misyon. Lalo at ang misyon na ito ay pagliligtas ng buhay. Hindi lang ng mga bihag, kundi pati na ng lahat ng bayan na narito na maaaring masakop ng mga zombies. Oo nga tama ka dyan, Bay Tingting. Makalipas pa ang mahigit kalating oras na paghahanda ng pagkain, ay tinawag na ni Tingting ang mga kasama na naroon sa may bungad ng butas na nagpapahinga. Tara na, kain na tayo. Ready na ang ulam na niluto ni Chef Mancio. Sabi naman ni Rafael. Oo nga mas lalo akong nagutom sa amoy na niluluto niyo roon. Diba, mga dilata lang naman ang baon natin. Bakit parang may ibang putahe kayong niluluto? Ay basta Rafael, kumain ka na lang kung anong ihain sa atin. Ang mahalaga, matutulog tayo ngayong gabi ng busog. Sabagay, tama ka. Tara na. Agad nang lumapit ang lahat at dumampot ng mga nakahilirang Tupperware na may laman ng kanin, ulam at pinakuluang talbos ng talinon. Sabi naman ni Rafael, anong dahon ba ito? Akala ko talbos ng kamote. Hindi pala. Talinon yan. Sabi pa ni Mancio. Ha? Nakakain ba ito? Baka naman malason tayo nito. Sabi naman ni Kulas. Marami sa isla namin yan, Rafael. Madalas pinapakain namin yan sa baboy. Pero kapag may ulam kami na sariwang isda, ay nilalagyan rin namin yan imbis na talbos ng kamote. Sigurado kayo ha? Baka mamaya malason ako rito. Ang pangit noon. Ha? Nang alin? Ang mamamatay ako dahil sa pagkain ng gulay na hindi kilala. Ang pangarap ko kasi na kamatayan ay yung sa gitna ng bakbakan. Yung tadtad na ako ng bala. Tapos tadtad na rin ng bala ang kaharap ko. At magtitikisan kami hanggang sa huling patak ng dugo na meron kami. Ganun ang gusto ko. Epic ang ending. Sabi naman ni Lino. Wow ha? Pang pelikula pala ang pangarap mong kamatayan. Bakit? Ikaw ba, Lino? Ako? Pangarap ko yung hindi ako mamamatay sa kahit saang laban.
dahil napakaraming tao ang umaasa sa akin. Sa bagay, tama ka. Tumatawang sagot naman ni Rafael. Matapos ng kanilang masayang kainan, ay saglit pa silang nagkwentuhan habang nagpapatunaw ng kinain. At noong makaramdam na ng antok, ay magkakasabay na silang natulog. Ayon pa kasi kay Rafael, hindi naman kailangan na may magbantay pa dahil ligtas ang lugar na kanilang kinaroroonan. Pero nasa may bukana ng butas nakahiga sina Rafael, Kulas, Tingting at Mancio. Sa may bandang looban naman sina Lino, Rosalia at Micaela. Samantala, sa bahagi naman ng mga kalaban, kasalukuyang nagre-relax sa kanyang silid si Damian habang may kasamang dalawang nagagandahang escort girls at gumagawa ng masayang bagay nang mag-ring ang telepono niya sa kwarto. "Istorbo naman to!" Wika pa ni Damian at kinuha ang telepono. "Hello, sino to?" "Sir Damian, si Axel po. Nasa control room ako ngayon. Base sa radar scanning and heat signature reading, may dalawang grupo na ang papalapit sa Vinictican City. Nasa magkabilang pwesto sila. Ang isang grupo ay nasa may boundary na, pero mukhang nagpahinga dahil walang movement. Tapos yung isang grupo naman ay nasa 3 hours distance pa. Kaso bigla silang nawala." "Ha? Anong nawala? Lumipad? Lumubog? O nagiusok na lang?" Asar na tanong pa ni Damian. "Hindi kami sigurado, sir. Pero sa tingin ko, nakahanap sila ng underground tunnel o cave. Kaya hindi sila maramdaman ng radar." "Ganon ba? E di wala pa palang dapat alalahanin. Malamang nagpapahinga pa ang mga iyan. Basta siguraduhin nyo lang na nakahanda ang mga container van sa bungad na nilagyan ng mga infected. Kapag nasa tapat na sila ng gate, ay buksan nyo na. Ilan na ba yun lahat?" "Nasa 4 na container van na yun, sir, na punong-puno ng mga infected." "Ah, ganun ba? E di sige, balitaan mo ako kapag may naging movement na uli ang mga paparating." "Copy that, sir," sagot ni Axel at binabaan na siya ng telepono ni Damian. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod na part. Sa susunod nito ay nasa Vinictican City na ang grupo ni Lino at grupo ni Benny. Mas kapanapanabik na ito mga katribo. Pero ang tanong, makakauwi kaya silang lahat ng buhay o merong mababawas? Abangan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.